Good morning, good afternoon, good evening mga Mars, mga Pars. Ito, padilim na. Matawa man ako nitong ibang mga tao eh. Tuwing nagbablog ako ba at tumahawak nitong kamera natin, nakatutok talaga sila sa akin. Kasi hindi sila sanay na may naglalakad, nagbablog. Wala naman kasi mga finish na ganyan, mga finish mahiyain. Buti na lang pala dito ako nagpark sa kabila at medyo malinis na yung dito ba. Kasi pag doon ako nag-parking, Diyos ko, parang dehado yung aking sasakyan, hindi makalabas. Yan, tignan nyo po yung doon. Nakulong na siya sa snow. Yung atin dito, very safe. Mabilis lang tayo makalabas. Tapos din yung ating araw dito sa work. Ngayon naman ay yung ating pag-vlog. Dapat kanina pa ako nag-umpisa mag-vlog. Kaya lang nagmamadali ako. Dahil ngayong darating na Sabado ay birthday ni Ellen. Pinick up ko yung karne na in-order ko last week doon sa slaughter. Tapos bumisita pa ako sa pharmacy. Tapos pagdating ko kanina sa work, na late na naman ako ng 10 minutes. Kahit anong aga ko, lumabas ako kanina sa bahay 8:15, na late pa din ako. Dapat sana hindi sana ako malate nun. Akala ko yung co-market doon sa amin, pwede ako withdraw ng cash ba. May limit pala dun sa kanila. 30 euro lang yung pinapa-withdraw nila dun sa cashier. So kailangan ko talaga puntahan yung ATM machine kanina. No choice. Yung ikot-ikot ko, nasayang yung oras. Diyos ko, buti na lang hindi nagalit yung ka-workmate ko dahil 10 minutes ako late. Akala nila hindi ako papasok. Sabi ko, pag hindi ako nag-message ng 9 o'clock, papasok ako. Na-late lang talaga. May nakuha na naman akong murang mystery grocery bag dito sa Co-Market. Tignan natin kung ano to. Asa na yung aking resibo. Medyo busy pa naman dito. Ayan. Pila na lang siguro ako doon. Antayin natin kung kailan sila matatapos. Kinukuha pa yung ating grocery doon. Wala pa. Pwede pala dito mag-ano ng Eurojack. Asan na yun? Ang tagal. Madami ba yun? Kasi ang tagal nakabalik yung cashier. Dito lang kasi daw ako eh. Andun sa loob. Madami nga. Punong-puno ang plastic bag. 10 euro lang kasi ito nabili ko eh. Yan, hindi talaga yan sila bababa dyan sa 10. Ang pinakamahal na nabili ko dyan ay, magkano ba yun? 12 euro. Tapos grabe din yung laman. Ito, ang dami oh. Para na ako nag-grocery ng mabot ng 30. Uy, mamaya na tayo mag-chismis kasi pick upin pa natin yung ating mixo. Ay, buti na lang madami pang mga bata dun kanina sa daycare ni Mixo. Yo. Oh wait, ano? Come. Okay, yo. Ay, salamat. At madami pang bata kanina dun sa daycare ba. Doon kasi si Mixo sa malaking daycare, yung kanyang caretaker doon sa maliit ay nagkasakit. So, whole week ay absent sa work. So, close yung daycare na maliit. So, ang ending niyan, basta ganyan, si Mixo doon sa malaking daycare. Paano man? Ay, ang bigat nito. Dahil kinuha ko yung karne doon sa slaughter. Meron akong 10 kilos na karne. Tapos meron akong
isang bag ng grocery. Sana kaya ko tong alsahin lahat. Tapos yung ating Mixo at wag sana magpakarga. Bakit hindi pa to nakalabas? Mixo! Why you're not yet out from the car? Come here na. Come out na. Yo, ano? Let it be there. No, ana olla. Yo. Okay. Close the door na. Close the door. No. Sige na, close the door because we go inside. Mama need to carry this 3 plastic bag. Close the door na. Close the door. Why you're not listening to me? Okay. Sus, oh. Can you carry your jacket? No. This is not so heavy. Just light. Please. No. I just leave it there. No. Okay, because you don't carry it. No. Okay, carry it. You just help me. Putting on kulmata. Okay. Yo. Good job, Mixo. Miten voin muuten otetaan painakot. Yo. Daldal mo eh. Pinadabit-bit ka lang ng jacket. Oh. Pasok muna kami dun sa loob ng bahay. Ay. Yo, so ito na. I-unpack natin to kasi may mga karne pala ito kailangan ilagay sa ref. Yo, it's broken. We need to tell to Ise. Sira na yung ano namin. Ilaw. Yes. Also broken. Sago lang. Finish at English. It's broken. I miss you. Kasi si Pars ang naghatid nito kanina sa kanya. Mama, yogurt. You want yogurt? Yeah. Yummy yogurt. Mm. Yummy yogurt. Yummy yogurt. Yummy yogurt. Yummy yogurt. Hi! You want yogurt? Yummy yogurt. Yummy yogurt. Okay, I will put you yogurt. Okay, go down. Yogurt. Namiss ko yung ating Mixo. Yo, ano ta? Dahil gusto niya daw ng yogurt. Meron kasi siyang yogurt dito na ang flavor ay strawberry. Nita. Yummy yogurt. Yummy. Mama, You want that? Okay, oh. ate mo lempty. Uy, may tira pa sa shrimp natin. Ayan, ito na lang yung aking ulamin today. Hey, give it to me. I will open it. Okay, Mamsika. Hey, can you wash your hands, please? Okay. Yo. That's my hand. That's my hand. Okay, wash your hands. That's my hand. Bigla na lang to si Mixo ba? Nagustuhan niya kumain ng yogurt. Dati hindi man to kumakain ng yogurt. Ngayon, gustong gusto niya yung yogurt. Yan, tignan daw natin yung ating grocery today. Parang jackpot tayo nito kasi ang dami. Sa halagang 10 euro. Ayan may pizza pa. Itong mga ganito, ito man yung mga nakikita natin doon sa loob ni Mr. Ben. O diba? Bago pa itapon, instead na itapon nila, ganito yung gawa nila, yung parang sinisale nila ba sa isang plastic bag. Ano to? May mga ano pala, yung ready-made na ulam at pagkain. Yes, your yogurt is there. There, it's also there. What is Ano to? Maria Bawi pala. Para siyang yogurt. Hindi pa ako nakatikim niyan. Ayan may karne tayo. Ano to? Ito, karne din siya. May isang ground meat. At yung slice na karne. Ano to? Uy, makarap! Ito yung nilalagay ni Pars
sa tinapay. Yes. Minä tulesti päiväkodin myös itäpäivän santana. Okay, hyvä siellä sai. Did you say thank you? Thank you. Okay. Äiti avaa. You eat first your yogurt. Okay. Kebab risi. Kebab rice, yes. Eilen me antaisin isille tämä. Okay. Antaisin isille lupasta. Yo. Ay, may hotdog pa. In fairness, madaming laman. Hala, madaming karne. Ay, ang daming karne. Ground meat. May ground meat na 3 pack. Tapos, yung halaman sa tinapay. Ayan. Ala, grabe, ang dami nito. Ayan, tapos may gatas pa. Parang paubos na pa naman yung gatas ni Misa dito. Eh, paubos na talaga. Okay, ana Ola. Ayan. In fairness, good grocery. Worth of 10 euro. Jackpot ka lang din talaga dyan sa grocery ba? Kasi minsan, may grocery na parang hindi siya masyadong maganda. Yung last time nakuha ko, magkano ba yun? 8 euro? Hindi siya masyadong maganda dahil ang mas madami doon ay yung mga salad, tapos yung mga ready-made, at meron lang isang chicken yun na hindi pa luto, tapos maliit. Pero ito talaga, ayan oh, worth it talaga yung binayaran ko na 10 euro. May 2 ganito. Tapos yung sausage na pang tinapay, and then meron pang hotdog na bread. Then pizza, tapos yung pork, and then yung para sa tinapay pa din siya. Iba't ibang klase pala to. Ah, chicken pala to. Wala, bigyan ko nga si Biena nito, baka gusto niya. Ito oh, bigyan natin si Biena nito. Ayan, tag-isa kami. Tapos, yung ganito, macaroni latiko. 2. Ganito, hindi ko alam ano yan. Tapos ito, Valcosipo Liquerma Perona. Yan, Perona. Or potato. Yan, madami din tayong nakuha, ha? Doon sa Ako Market. Hindi yan galing kay Mr. Bean. Doon yan sa, pa murang grocery bag. Anak, careful what your Okay, you careful. Okay. I'll give you milk, okay? Do you want milk? Yeah. Okay, I give you milk. Nakauwi na lang yung ating pars. Wala pa akong nagawa dito sa bahay. Ang hirap labanan nitong pagod tuwing alas 5 ng hapon. 5 o'clock to 7 o'clock talaga ng gabi. Yun yung time na parang ang hirap gumalaw para sa akin yung galing pa ako sa work, tapos busog ka pa dahil kakakain lang namin ni Mixo. And then after nyan, lutay na lutay ako dun sa sofa. Yung tinatry kong ipikit yung aking mata, tapos si Mixo natin, ginaganyan niya yung mata ko. Mama, wake up. Ginigising ako ni Mixo. Kahit paano nakapagpahinga naman ako ng 1 oras. Kasi marami akong gagawin today. May karne pa ako dyang hihiwain. May lechon pa tayong imamarinate. Ayun. Nilagay ko lang lahat sa ref yung laman ng plastic bag. Yung mystery grocery bag natin. Si Paris yung pinapili ko ano yung babaunin niya. Dahil yung iba nga doon ay ready-made. So, yung kebab rice, nilagay niya sa freezer. Ang tinira niya lang ay yung macaroni meat. Yun lang. Hala, nagkakamasil na talaga ako. Muscle, huh? Yes, look. Yes. See? See? Before, I don't have muscle. Yan, tapos dito, nagkakamasil na talaga ako. Di na gaya dati na tuwing inaalsa ko si Mixo, wala talaga akong lakas. Ngayon, ay grabe. Kaya yung aking timbang, hindi siya bumababa. Nasa 60, 59. Kailan ba yung last nag-58? Yung sabi ko sa inyo, nag-58 ako. Tapos
Minsan naman mag 59 and then 60 kasi nakafocus ako sa protein. Tapos nag-workout ako and then yung workout ko is yung nagbubuhat talaga ako ng dumbbells ba dati. Tag 3 kilo lang yung kaya kong alsahin. Ngayon, yung pag nag-upper body ako workout, kaya ko na ang 5 at 6 kilo na i-workout ba. Tapos sa paa is 15 to 30. Hindi kaya dati na 5 to 10 lang yung aking kaya. So, kumbaga, Miksu. lose ako ng fats pero nag-build ako ng muscle. So, yun yung aking gustong-gustong i-achieve. Hindi yung pagiging skinny. Ang gusto ko ay is build muscle and lose fats. What's that, Rakas? What happened? Tuo on se mustikkakettu, niin vaikka katsotaan, onko tuo vielä ok. Still fine? I don't know. How you think? Gumawa kasi si Pars ng berry juice. Is that berry juice? No. Blueberry soup. Blueberry soup. Maybe we can transfer that different container. Joo. Because that Better. caldero is very big. Caldero is very big. Sagol ng Bisaya. Caldero is very big. Mikä oli very big? Caldero. Caldero very big. You know what is caldero? Kato. You know now what is caldero, ha? Joo. Caldero very big. The caldero is very big. So when I ask you, Rakas, get the caldero. What is caldero? You know the caldero now. Rakas, Joo. wash the caldero. Ayan lang pala, oh. Ayan yung gawa ni Pars. Ginawa niya yan past few days. Kasi si Mikso, gustong-gusto niya yung ganyan. Masarap yan siya. Lalo na pag yung medyo masama yung pakiramdam mo. I-warm mo lang yan. And then, parang gagaan yung pakiramdam mo ba? Yes? Ay, nako ni mo, Mikso. Magkape muna ako. Ay. Para mawala yung aking antok. At ako'y gustong-gusto Huy, naunsa man niya akong cellphone. Naka 30 minutes na record, Mikso, ha? What, Mama? Nag-record pala to ang mukong na to, ay. Ano di ba ko ba? Kaya pala hinawakan niya yung cellphone ko. Dagan ba ng mga video na walang kabuluhan? Sus. Wala po naman. Nonsense video. Ikaw, Jud Mikso ba? No, Mama. My video to. Na may tumawag. Sino kaya to? Number lang. Hindi ko alam. Yeah. Mita not Mikso. Yeah. Yeah, I did learn it. Ang ginagawa niyo ba sa I ano did ko? learn it now. Yung puwet ko, oh. So learn me na I did Nilalaro yung puwet ko. learn it now. Do you want to help me? Do you want to help me? Yeah. Let's change our beddings. Äiti, mulla hemmesäktä. Mulla Yo, täällä haikanoin. gusto ko mag-change ng beddings. Kailan ba naglabas si Pars? What? 3 days ago. Ayan, tanggal tayo ng beddings. Tapos, nakakaloka to si Mikso. Yung higaan niya doon, hindi na talaga nagamit. Ay, Mikael, you careful kayo na yung mga tubig dito. Sakpo. Lagi yan siya dito sa bed namin. Wala talaga silbi itong bed niya nalipat dito. Nagsikip-sikip lang. Wow. Oh. Yan, magtanggal tayo para alam mo yung ma-refresh yung ating katawan. Ma-refresh yung ating katawan. Pataka ang nagyaw-yaw, Mars. Eh. Mutta täällä kanapoi. Okay, boys. Bebe. Yung higaan mo, Mikso. Mä voitan Hindi na yan i-change ng beddings kasi hindi ka matutulog dyan. Rafi. Pati yung kumot niya, share pa din kami. O, di ba? Wala talaga yung kwenta dyan ba? Pero satisfied talaga ako dito sa una namin. Sulit yung bili ko. Hoy! Ay nako, isulod ta ka diri ron. Sa beddings, ha? Yo. Pero ito, sobrang laki kasi nitong
bedsheet namin. Malaki, of course. Kailangan ko ang ating purse. Ha? Sangula. Hey, arrange your toys. There be yung stuffed toys mo dyan. What toys? Ha? What toys? Arrange it. Ikaw. Mama? Yo, arrange it like put properly. Mama? Para naman yung ating kwarto, hindi masyadong makalatignan. Kaya minsan nawalan ako ng gana magligpit-ligpit kasi hindi talaga maayos-ayos yung bahay mo basta may bata ba. Mita? Mama! Mama! You're a prisoner! You're a prisoner! You're a prisoner! Averja! God! Ikaw ha? Ikaw ha? It's been earlier you want to play with me. Oh, okay, I give it to you. Ay, ang bigat. 14 kilo. Ikaw ha? Tada! Be, hammer shock ka doon. Gusto mo ipasok kita sa machine mixo? May nakita ako sa Facebook ba? Yung bata nilagay sa washing machine. Sigurado kaya yan? Totoo kaya yun? Come! Ikaw ah? Come! Come here! Ikaw ang lit-lit mong tao, akala mo malaki ka ha? Sige, isang tapon ka lang nito ha. Higa ka dyan. Ay, ang bot ni mo, Mixo. Enough na, enough. Enough na ba? Enough na. Gusto niya pa daw. Oh. Olo, enough na. Lisa! Ah? No. Sige na, kayo mag... I will get bedsheet. Hey, don't throw your toys. Ikaw. Pinagagawa mo dito sa... Mix to eh. Ay, ambot na lang sa kambing na may bangs. Kuha tayo ng bagong beddings para fresh. Then mag-shower tayo. O, diba? Next week, dahil meron akong maybe 5 days off, aasikasuhin ko tong mga kabinet namin. Maglinis-linis ako dito ba. Ang plan ko kasi is yung mga abubot namin doon sa kabinet ba, ililipat ko dito sa maliit namin na yung parang storage room. Maliit itong mga bedsheet, ilagay ko talaga siya sa cabinet para lahat ng nakalagay dito sa storage namin ay yung mga machine lang. Meron kasing isang ano doon, cabinet na may mga machine ba, gaya nung mga panluto namin andun sa cabinet. So naisipan ko ililipat ko yun dito sa storage room namin. Pero not now dahil mag-ano pa ako, mag-work next week kasi dahil madaming vacation off. So, madami akong time maglinis dito sa bahay. Ang tahimik ng ating mix. So, may ginagawang kababalaghan na naman yun dun sa kwarto. May liligpitin pa ako dyang damit. Oh, yung tiniklog ko kagabi. Mikael! Why are you so quiet?
Siksi ka judron. Kakaini. Ay giatay. Mikso. Spaghetti. Ay nako. Spaghetti. Hamburger. So, sobrang saya niya dahil dyan. Vänner sinne. Ay, where you go? Namihin. No, you remove that. Tapos, ayan. Tiki taman. Grabe. Tiki man. Hoy! Mikso, nainggit ako sa kahyperan mo, Mikael. Tiki taman. Sana ako ganyan din. Yung galing ka sa work, sana ganyan din ako ka-hyper, Mikso. Tignan niyo po, grabe. Tignan niyo. Ha? Be, remove babe kay I will change the... Tamong pesa. Naantok na ang bata, batuta. Good night, Mikso. Good night. Uy. Mikso. Lambing-lambing naman ang ating Mikso. Iyak-iyak pa siya. Pinapili namin matutulog ka na nakapatay ang ilaw at nakasirado ang pinto. Sabi niya, hindi daw. O matutulog ka na nakabukas yung ilaw. So, na ano siya, napakausapan na. Pumayag naman siya matulog kasi ako ay mag-gym ba? Sus, may gagawin pa pala ako eh. Ilabas ko na yung basura. Nakalimutan itapon yung basura dahil kagabi last si Pars kumain ng yung shrimp. Hindi natapon yung basura. So ngayon nangamoy. Pagpasok ko kanina talaga ay grabe. Amoy na amoy yung shrimp. Parang amoy patay yung bahay kanina. Pasok na. Tulog na. Ayun na. Naka-itlip na. Close na ang mata. Ang bilis naman. Pagod na talaga siya kasi nag-iyak-iyak na. Asan ba yung aking medyas? So, hinahanap ko yung aking medyas dahil yung aking suot pala sobrang kapal nito, hindi magkasya sa aking pang running na na sapatos. Umuulan na naman ng snow ay everyday, pero yung temperature namin dito bumababa siya. Kahapon at ngayon nasa +0, pero yung snow ay lagi naman. Sabi ko kay Pars kanina, hala, malabo talaga to na mafe-feel ko yung white Christmas dahil nag +1, +0. Then sagot naman ni Pars, malabo din yung sinasabi mo kasi everyday naman umuulan ng snow. Yun, hindi talaga siya tumitigil. Maganda nga yan eh, para maganda yung ating Pasko. Yan. Tapon basura muna. Mag-workout muna tayo. Ayan. Tinatamad ako mag-workout. Pero kailangan natin mag-workout. Kasi sa darating na weekend, kain na naman tayo nito. At least, diba? Ganun lang. Bawi-bawi ba? Workout and then bawi ng kain. Para hindi tayo tumaba. Dito ba yung ating wallet? Andito nga. Meron kasi yung one time na naiwan ko yung aking wallet ba at yung aking card dito, hindi ako makapasok. So buti na lang, nag-antay-antay ako saglit. May dumating na mga teenager, mag-workout din yun sila. Sumabay ako sa pagpasok nila ba. Parang ang tahimik wala na yatang tao. Meron, madami pa. Madami pang mga sapatos. Tahimik lang sila mag-workout. Yan o, madaming sapatos na kapila. Oops. Dito lang yung aking bag. Dahil tinatamad na akong pumunta dun sa bihisan. Magtatanggal lang naman ako ng jacket natin. Kinabahan ako ba? Yung ating camera, hindi ko mahanap. Hindi ko maalala na kinuha ko na pala dun sa
gym bag ko. Hanap ako ng hanap. Hindi ko makita. Sus, andito lang pala sa sala. Kasi dapat mag-vlog ako and then nakita ko yung tiniklop ko dyan. Hindi pa pala yan na tanggal ni Pars kasi siya ang inutusan ko kanina nung paalis na ako if kaya niya pang i-arrange dun sa cabinet ni Mixo. Na lingaw man si Pars bula sa computer. Ngayon niya palang ginawa yung inutos ko. So nakalimutan ko nga dahil nilagay ko din yung mga damit namin dun sa cabinet, hindi pa tapos. Ay naku, kasi naalala ko yung aking imamarinate na lechon. Hindi pa ako nakagawa ng aking Lechon brine again? water. Lechon again, Rakas. Lechon again? Lechon again. Hey, your co-workmate can taste this. Yeah, if he's coming to work. He's Oh, been off now 2 days. oh, okay. Too bad. I don't know if he's coming like weekend. Yeah, because Pars Marcos co-workmate is very interested to try my lechon. Yes. It's been how many months? He's Many? he's been Yeah. like he request that Yeah. Yeah. it's like summertime. It was. Matagal na talaga ay yung ka-workmate ni Pars. Kilala ko yun kasi lagi kong nakikita yun. And then, parang siya yung laging kasama ni Pars pag meron silang pinupuntahan, and then nagpipintuhan sila. And then, bigla na lang na banggit ni Pars yung lechon dahil nga previous years, yung wala pa akong trabaho, nagbibenta ako ng lumpia at fried chicken dun sa ka-workmate ni Pars. Nag-order sila sa akin. Kung naalala nyo po yun, tagal-tagal na, last year. Ngayon kasi sobrang busy ko na, hindi ko na magawa yung magbalot ng madami. Dahil ang gusto nila is more gulay. So, mas hassle siya kumpara dun sa ginagawa ko lumpia Shanghai na kahit hilaw pa yung karne, tinitimplahan ko lang yung karne. Samantalang yung gusto nila ay madaming gulay. So, kailangan ko talaga gisahin yung gulay tapos balot. So, naalala ng ka-workmate ni Pars na nabanggit niya gumagawa ako ng belly pork na niro-roll. So, gusto ko man ang kanyang ka-workmate. Hindi ko pa talaga siya magawaan. Ilang kilo kaya ito? Hala. Almost 11 kilo pala itong karne natin. Yan po ito. 10 euro per kilo yung ground nut. Ayan. Pag gumagawa ako ng lumpia Shanghai, doon talaga ako nag-order sa slaughter. Dahil yung meat na gusto ko ay yung merong medyo taba-taba siya. Pag sa shop kasi, minsan yung fats na nilalagay doon, nasa 2% lang. Samantalang ito ay rasba enitan seitsman prosente sidokos kodos proteinios. So, more than 12% yung fats nito. Kumpara yung nabibili namin sa shop at yung nakukuha ko kay Mr. Bean, nasa 2 to 5% lang yung fats. So, dati, hindi ko masyadong type yung lumpia. Pag ginagawa ko, yung hilaw pa ang meat, yung ano niya ba, meat niya, pag naluto na, sobrang dry. Alam niyo po yung, ano ba tawag niyan? Hindi ko ma-describe. Basta sobrang niyang dry, hindi siya maganda. So, nung na-try ko doon, pwede pala mag-order ng more fats. Doon ko na siya in-order. 10 euro, 0.49 cents ang per kilo. Hindi ko lang alam kung magkano ang per kilo doon sa ibang shop. I think yung 1 kilo is mga 11 something or 12. Yun. Tapos ito, yung ating meat. Ito ang 5.24. Ano ba? Tama ba yun? Tama nga. 5.24 kilo.
Samantalang ito ay 4 kilo. Ito na lang siguro yung aking gagawing lechon. Maghugas po ako ng kamaya. Pagsabihin lang di ako maghugas. Ayan. Yung ganda ng slice ng meat, oh. Slice ko na yung ating karne at bago kong na-discover. So, dati hindi ko ini-slice yung karne pag nagmamarinate ako, pero naisipan ni Pars, siguro much better pag in-slice yung karne habang imamarinate ko siya doon sa brine water ko. So, ang ginawa ko, ganyan lang. In-slice ko yung gilid-gilid para pag na-marinate siya, pasok talaga yung lasa ng marinate natin dito sa mga gilid-gilid niya. Kasi pag ganyan lang, ang yung lasa niya ay andito lang sa taas. So, ginaniyan ko siya, oh, in-slice ko. Para pasok na pasok yung lasa. At yung brine water ko, ganyan lang naman po yun siya. May tanglad, may onion, and then asin. Napakadaming asin po ang nilagay ko dyan. Kung ano po yung ilalagay dito sa taas, pag ni-roll na to siya, pwede nyo po ilagay dun sa brine water o yung pinapakuluan yung water. Nasa inyo na po yan kung ano ang gusto nyong panlasa. Kung gusto nyo lagyan ng magic sarap ng 5 dosina, oh sige, go. Pero wag naman po yun. Ito, nilalagyan ko siya ng rosemary. Naubos na yung aking rosemary. So, hanapin nyo na lang po si Rose at si Marie sa gilid-gilid. Charot lang. Wag po kayo maniwala sa walang kabaluhang pinagsasabi ni Marie Queen ninyo. So, ayun lang. Itong onion leaves, bukas ko na siya ilalagay. So, meron pa akong tira dito. Kasi bukas natin yan siya gagamitin. Ayan, pinapalamig ko lang yung ating brine water. Para maya-maya. Huy! Alas 10 na pala. Teka na to. Lagay ko to sa labas para biglang lumamig. Yatis. Baka maabutan ako niyan bukas pag hindi ko ilagay sa labas. Bukas ko pa naman to siya i-roll. Patay work pala si Pars bukas. Ay, si na lang. Si Rosalie kasi mag-grocery man kami bukas. Papasukin ko siya dito sa loob ng bahay. Ang bango dito sa kusina ng lechon. Yung lang, yung marinate ko. Ang bango lang talaga. Nailagay ko na yung ating dun. Karne sa labas. Tapos nanonood kami ni Pars ng racing. Ano ba tawag nito? Yung racing. Racing Survivor. Tapos, habang nanonood, nag-search ako ng bahay. Malay nyo. Nalo tayo ng loto. Kaya lang, ang mahal. Kailangan pag-iipunan at kung lilipat man sa sariling bahay, kailangan pag-isipan talaga dahil yung mga extra bayarin like yung tubig, yung kuryente, and then iba pa yung pang-maintenance, ganon. Hindi ka talaga basta-basta dito makabili ng bahay. If bibili ka man ng bahay, kailangan mo pag-isipan at dapat yung income ay stable ba. Hindi yung ngayong buwan na to, malaki ang sahod, next month ay konti lang, yung ganon ba. So, kailangan pantay or yung whole year mo, matututal mo talaga na kayang bayaran yung ang mga dapat bayaran sa sariling bahay. Meron kaming tinignan, ang ganda niya, as in, yun yung dream house ko na modern style, yung kitchen at yung sala, naka-open lang siya ba. Yan talaga yung dream house namin ni Pars. Tapos, yung isang kwarto, may walk-in closet siya. Sabi ko, ang ganda. Pero nung binasa namin, ang mahal ng kanyang maintenance, tapos yung tubig at kuryente niya, mahal. Iba pa yung malamig na tubig at iba pa yung mainit na tubig. Tapos, yung maintenance care niya, kasi Revitalo yung tinignan namin, nasa 600 euro.
Oh my God! Kininta na namin 600 euro and then maglo-loan ka. So, yung loan na ibabayad mo doon every month ay nasa 300 patay. Aabot din ng 1,000. Okay lang sana kung umakot italo or yung sariling bahay talaga ba. Kaya lang, yung tagdalawa-dalawa, yung same la Ate Julie, dahil madami tayong friends, tapos mahilig tayong mag-party-party, at tayong mga Pilipina ay maiingay. So, nasa isip ko, hindi siya parang okay dahil maiingay kami pag nagkita-kita. Si Pars natin nakasmile. So, mas maganda talaga yung sariling bahay, yung malayo sa kapitbahay para hindi marinig yung ingay pag nagvi-video. Kaya pag ganito kasi, pag nag-video naririnig yan sa labas, tapos up and down naririnig yung, hindi naman yung as in na rinig, yung parang kabog ng, yung mga kabog-kabog ba sa music, like meron kaming speaker dito, so naririnig talaga yan dito sa up and down namin sa second floor at sa fourth floor. So dahil alas 11 na, siguro mag-i-end na ako ng ating vlog.